na sektor ng transport, pero mas yung tinatanong natin yung pangangailangan ng buo ng kabuuang mamamayan. Yun. Alam nyo, Kamo, din, no, sa inyo pong pag-aanunsyo na kayo tatakbo sa pagkasenador, bigla ko lang naalala yung ibang sinasabi ng mga kababayan natin na hindi daw dapat yung mga nakapribadong sasakyan with driver ang gumagawa ng polisiya o batas patungkol daw po sa public transportation, kundi yung mga taong by heart alam ang commute, paano ba dapat ang public transportation, pero gaano nga ba kahalaga na merong isang kagaya mo as representative sa Senado? Mahalaga, Ma'am Alex, sapagkat tayo yung nakakadama at nakakaranas ng ating usapin ng public transport. Kaya kung titingnan nga po natin, maraming mga tumatakbo, hindi lamang sa Senado at Kongreso, na kung saan ay sinasabi nila, kinakatawan nila yung sektor ng transportasyon, pero hindi sila galing sa sektor ng transportasyon. Kaya yung mga linilika nila mga policy at mga batas ay hindi talaga nakatutok do sa kasalukuyang kalagayan ng ating sektor ng ating transportasyon. Well, malaki usapin din po sa atin po mga kababayan ngayon, yung usapin po ng tinatawag na public mass transport. Siyempre, bahagi po yung pong mga jeeps, no? Dito po sa pagkakaroon po ng public mass transport sa atin po mga kababayan. Siyempre, yung usapin din po ng paglalatag ng mga tren, no? So, may plano ho ba kayo dito sa pag-resolve nito pong problema sa traffic din po ng ating po mga kababayan sa mga metropolitan areas katulad ng Metro Manila, Metro Cebu, Metro Davao at iba pa? Siyempre sa atin po ay dapat ang pangunahin kung paano maayos talaga yung usapin ng traffic, kasi isa yan doon sa talagang nagiging malaking dahilan, hindi lamang sa sektor ng transport. Kasi alam naman natin kung sa sektor ng transport, nasaba ka sa traffic, ay pag-late din ng income ng driver yan eh. Kahit sa atin ay dapat yung maayos na serbisyo ng kakarsadahan sa atin. At ang karsada sa atin, dapat hindi ginagawang negosyo. Kasi ang karsada sa atin, totoo naman, maraming skyway, marami na tayong mga malalapad na mga karsada. Pero ang tanong nga lang ng simpleng mamamayan, hindi naman kami makakaraan dyan pag hindi kami nagbayad sa mga toolkit at mga toolpin na tinadaanan natin. Kaya sabi natin, dapat yung serbisyo ay dapat ibinibigay ng walang kakibat na kabayaran sa ating mga mamamayan. Sapagkat galing naman sa buwis yan eh. Galing naman sa buwis ng mga mamamayan. Dapat yung buwis ay bumabalik sa pamamagitan ng serbisyo. At siyempre, yung sinasabi nilang pag-unlad ng mga